Mas kontrobersyal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera at ito po ang programang Top Secrets. Kasama pa rin natin ngayon ang ating caller na si Jessa. Jessa, naririnig ko ang monitor mo dyan. Patayin mo muna yan. Ayan po. Ayan, Jessa ng Bulacan. Uy, naririnig pa rin hanggang ngayon Ayan po. Ayan, narinig ko lang na may dumaang motor o sasakyan. Malapit po kasi kami sa kalsada. Okay lang naman yun na malapit ka sa kalsada. Basta wag ka lang sa gitna ng kalsada, di ba? Anyway, Jessa, naririnig ko talaga. Naka-loudspeaker ka ba? Hindi na. O nakasasakyan ka? O ano? Hindi po. Nagbabounce yung tunog nadidistract ako. Ayan po. Hello? Ayan o. Ayan po. Hello. Hello po. Hindi ko alam kung ako yun. Guni-guni ko lang yun. Meron 'di ba guys? Hello po. Ayan. Ayan po. Sure ka, wala ka nakabukas na radyo dyan, nakamonitor na TikTok live. Wala po. Wala. Baka sa cellphone mo yun. Anyway, Jessa, Yes po. hanggang kaibigan lang talaga itong si best friend. Opo. At wait lang try mo nga mag-loudspeaker ng phone mo, tapos try mo ulit na hindi i-loudspeaker. Ayan. Hello? Hello po. Ayan. Medyo umunti na lang yung naririnig Ayan po. ko. Yan, sige. Medyo bearable na siya. Okay. Jessa, totoo Yes. na wala ka talagang kahit anong romantic feelings para sa best friend mo na gusto mong i-pursue. Wala po. Wala po. Ngayong umiiwas si best friend, anong balak mong gawin? Kung yun po yung gusto niya, baka gusto niya lang po munang makapag-isip-isip. Pero kung aabot po ng months yung pag-iisip-isip niya, kakausapin ko siya. Pero ngayon baka gusto niya lang muna pong, bibigyan ko muna po siya ng time na ma-realize niya po lahat ng sinabi ko na hindi pwedeng ipilit yung mga bagay na hindi pwede. Kasi ayoko din po kasi mag-risk na if ever na iti-try. Parang ano mo yun, DJ Rocky, di ba, i-give up ko na po yung boyfriend ko din. Pangit naman po kasi kung i-give up ko siya tapos naging kami. Kung ipipilit namin tapos wala naman, hindi ko naman po intention na kaya ako i-give up yung boyfriend ko para mag-giveaway sa aming dalawa. Hindi po ganun. Wala po akong ganung idea. Pero some Gusto other ko lang- time, kunwari lumipas yung isang taon, tapos magkajowa kayo ng iba, tapos pag afternoon, di nag-work, pwede na kayo. Feeling mo ba, okay pa sa'yo yun? I mean, na-entertain mo ba yung ganong klaseng idea na hindi muna ngayon, not for now, but in the future baka kayo? Wala po akong ganun. Kasi, ayoko po kasi talagang mawala siya. As a friend. Yes po. Na baka po hindi po talaga mag-work. Pero siya sabi niya, wala namang mawawala kung iti-try. Pero hindi ko siya makita na as a boyfriend, as best friend po talaga. Pangit ba tong best friend? Hindi naman. Joke lang Baka alam mo na yung amoy ng tae niya. Hindi rin naman. Mabaho naman po yung tae, di ba po? Oo naman. So never pa kayo never pa kayo nag-assist sa isa't isa habang tumatay yung isa, ganon? Siyempre, di ba nag-aabutan, pasasabi mo mag-best friend kayo pag nag-aabutan na kayo ng tabo. Nag-assist naman po kami. Ganun naman kami. Ganun kayo. Sweet talaga. Yung naalala ko,
yung natanggalan ako ng bra, siya yung nagkabit. Kasi nasa labas, ano po kasi yun, Pati bra! sumali po kami ng marathon. Tapos sabi ko, tanggal pala ang bra ko. Tapos sabi niya ako na magkabit, ganun. Wala naman po sa akin, kasi best friend ko naman siya. Ganun. May magandang tanong dito si Jeha na galing TikTok. Anong rason mo kung bakit hindi mo kayang i-let go o hayaan na lang lumayo si best friend? Kasi madami na kaming, bago pa dumating yung mga tao sa buhay namin, yung girlfriend niya, yung boyfriend ko, magkaibigan na kami. So parang ang pangit naman na dahil lang sa mga parang hindi magandang reason na hindi gusto kung may karelasyon kami, hindi gusto sila. Tas ile-let go namin yung taong yun. Bago pa dumating sa amin yung mga taong yun, magkaibigan na kami. Tsaka yung mga panahon na kailangan namin may mga pinagdadaanan kami yung nandiyan. Present kami both. Nung nagkaroon, kaya even na may mga karelasyon kami, as much na magkakaroon ng time, binibigyan pa rin namin ng time yung pagiging magkaibigan namin. Kaya parang hirap na ganun lang. Bigla na lang mawawala. Oo, mawawala. Kaya parang ang hirap po sa akin. Nasasaktan naman po ko na ngayon lang po kasi nangyari na 2 weeks siyang hindi nagpaparamdam, ganun. Tapos nagchat ako na hindi ako sinisin, ganun. Masakit sa part ko yun kasi parang Hindi akala ko kaya mag-best. Hindi kaya pinare-realize sa'yo ng best friend mo na ito yung taong nagmamahal sa iyo. Ito yung posibleng mangyari na mawawala ako just in case na hindi mo talaga i-risk or hindi ka sumubok dun sa pagkakataon na maging kayo. Baka ito na yung sign, and you have to give him the space that he needs, katulad nga ng sabi mo. Paano kung hindi niya na kayang ibalik sa dati yung friendship na meron kayo? Dahil una sa lahat, nasaktan siya dahil akala niya na siya yung dahilan kung bakit ka nakipag-iwalay sa boyfriend mo, at baka inisip niya noon, pwede na maging kayo. 'Di ba? Kumbaga libre na at legal na pwedeng maging kayo kasi may feelings naman siya para sa matagal na panahon na, 'di ba? Tapos umamin ka pa sa kanya na nahuhulog din yung damdamin mo sa kanya. Pero paano kung inilalayo niya na yung sarili niya dun sa iyo na alam niyang masasaktan siya kasi hindi mo naman kayang i-reciprocate yung nararamdaman niya para sa Kasi may mga ganung tao yung talagang kailangan ko isakripisyo to kasi kung hindi, mas lalo lang ako mafo-fall sa'yo at mas lalo lang ako masasaktan sa'yo. Sa gagawin mo na hindi i-reciprocate sa akin yung pagmamahal. Kasi bibihira lang naman yung tao na kayang manindigan dun sa gusto ng isang tao, ng best friend niya na, okay, friends na lang tayo, friends tayo. Parang, paano kung ganun na hindi niya na kayang ibalik yung friendship na meron kayo? Ayoko po kasi talaga i-risk yung pagiging magkaibigan namin. So, matagal na kaming magkaibigan. Almost 15 years na po. So, parang hindi po talaga. In-explain ko naman po talaga sa kanya. Pero, ayun nga. Nakinig lang siya after nun. Nag-usap pa kami, tapos binabaan niya na ako. Tapos, ayun, sabi niya, parang hindi sabi niya, hindi ko lang talaga siya kayang mahalin. Mahal ko siya as a best friend. Sobrang mahal na mahal ko siya sa lahat ng kaibigan ko. Pero yung pagmamahal hindi po Kasi natatakot ako baka if ever na hindi mag-work na po. Pero gaya nga ng sabi niyo, baka kaya niya ginagawa to kasi para ma-realize ko po na bakit hindi i-try ganun o ganun. Inisip ko po ng maraming beses na, bakit hindi i-try ganun? After kung pinagpe-pray ko na lang kung siya po talaga, hindi siya. Kung hindi, hindi. Mahirap po kasi magpadala sa Bugso ng emosyon mo. damdamin.
Opo, kasi napaka-deceiving po ng nararamdaman natin. Baka siya kaya gano'n kasi parang baka kaya gano'n yung nararamdaman niya kasi ako yung laging nandiyan, ako yung laging available, gano'n. B, 15 Kaya years. 15 years kayo magkasama. Malamang alam niya na sa sarili niyang mahal ka niya. Kaya nga sila naghiwalay nung jowa niya, 'di ba? Mas ikaw na yung sinasamahan niya. Malamang 15 years, hindi pa ba enough na time yun para ma-realize niya na mahal ka talaga niya? Kaya ngayon, nung sinabi mo sa kanya na hanggang kaibigan lang tingin ko sa'yo, nasaktan siya ng maigi, kaya lumalayo siya sa'yo. Kasi ito yung paraan na nakikita niya para kahit papaano matulungan yung sarili niya. Kasi masakit eh. Kumbaga, alangan naman nasugatan na ako. Sige pa ako sa pagsugat sa sarili ko sa pamamagitan ng paglapit sa'yo. Hindi naman siguro ganun itong best friend mo. May damdamin din ito at kailangan niya maghilom, 'di ba? At gagawa siya ng paraan para mahil yung sarili niya. At kung ikaw yung nananakit sa kanya, 'di ba? Ba't siya lalapit uli sa'yo? Hindi mo nga gusto na hindi mo nga gusto na mag-take ng risk dahil natatakot ka. Tapos umamin ka ayun pa. nga, Oh. ang hirap, napahinga ako ng malalim dun. Naguluhan na po tuloy ako. Ala, nagulo. Ay, naku, kasalanan ko pala to. Sorry na. Pero alam mo, Jessa, mahirap yung pinagdaraanan mo kasi nandun ka sa borderline eh. Na kung Oh, iririsk ko ba to, magpapadala ba ako sa takot ko? Pero eto ha, alam ko hindi mo naman kailangan ng advice or whatever. Unsolicited advice yung sasabihin ko, no? Kasi tumawag ka dito para mag-share lang ng top secret. Pero bilang ate mo, yes, bilang ate na lang, kinlaim ko talaga na ate mo, no? okay lang po. Bilang ate mo at parang nararamdaman ko na may takot ka dyan sa puso mo, kung kaya mo namang gawing legal ang lahat na makipaghiwalay ka dun sa boyfriend mo since cold na siya sa'yo, wala ka na nararamdaman sa kanya, at kung gusto mo lang naman na subukan dahil wala namang masama, na subukan na magkaroon ng romantic relationship sa best friend mo. Bakit naman hindi? Alam mo ba, kaya may mga taong hindi lubusang nai-experience ang kasiyahan o kaligayahan, yun ay dahil sa takot sila. Never let your fear block you from experiencing something great. That's written in my book, by the way. Meron po akong Rocky Secret Files book. Pero totoo yun. Never, ever let fear block you from experiencing something great. And if dumating sa point na tinanggal mo nga yung fear mo or kinonquer mo yung fear mo or kahit paano hinandle mo yung fear mo kasi you can never really conquer fear, but you can handle it, Yes. at least, kahit papaano, wala kang what ifs kung sakaling hindi mo man naranasan o nalasap yung talagang pure happiness na in-expect mo. Pero at least sinubukan mo, wala kang what if, 'di ba? Opo. Yun lang. Siguro, kung gusto mo talaga tong best friend mo, ayaw mo siyang mawala, then you have to confront yourself, assess yourself again. Eto bang sinasabi kong to, takot lang ako? Takot lang ako mag-fail kaming dalawa? Takot lang akong mawala yung friendship namin? Kaya, in denial ako sa tunay kong nararamdaman para sa best friend ko. Kasi, baka hindi mo alam. In love ka pala talaga sa best friend mo, sadyang takot ka lang at ayaw mo lang subukan. At baka iniisip mo rin yung sasabihin ng ibang tao kasi baka maya sabihin nila, yan na mga ba sinasabi namin eh. Matagal na pala talaga kayong may something sa isa't isa, nagjowa pa kayo. Baka may ganun ka ring takot. May ganun ka bang takot na sinasabi na nga ba best friend mo yung ano mo eh. Diba? Meron. Mhm. At hindi namang maiiwasan yun. Pero ano bang pake ng ibang tao kung yun talaga yung sinisigaw ng damdamin ninyo? Napakaiksi ng buhay para pigilan yung sarili na magmahal. Napakaiksi ng buhay para matakot lang ng matakot. Hindi pwedeng forever tayo natatakot. Kahit natatakot tayo, harapin pa rin natin. Yes po. Hello, Jessa. Kung Hello nakikinig ngayon, etong best friend mo, kasi binlock ka, di ba? Or hindi na nakikipag-communicate sa'yo. Ano ang mensahe mo sa kanya? Anong tawag mo sa kanya?
Uy, ba't ka natawa? Buknoy. Buknoy, parang aso lang. Buknoy. Kasi meron kami aso dati. I mean, aso ng relative ko, Buknoy. Okay, sige. Kung nakikinig si Buknoy ngayon, anong mensahe mo sa kanya? Sige, kunwari kausapin mo talaga siya. Kunwari tinawagan mo siya, go. Natatawa kasi ako sa Buknoy eh. Wait lang po. Buknoy, alam ko madami na tayong pinagdaanan ganun. Kapag kailangan kita, nandyan ka kaagad. Hindi ka nag-no sa mga panahon na kailangan ko ng kausap, ganun. Kahit malayo ka, through call, through video call or whatsoever. Lagi kang present, ganun. Kapag ka naloloko ko, lagi mong pinaparamdam na hindi ko deserve yung mga taong naging niloko sa akin, ganun. Basta, ayun, palagi mong tatandaan na mahal kita bilang higit pa doon sa gusto mong mangyari na gusto mong ikaw yung boyfriend ko, hindi. Kasi kung yung sa boyfriend ko yung pagmamahal ko nagbago, pero sa'yo nagtatampuhan tayo, hindi magbabago yun. And ayokong dumating sa point ng buhay ko na mawala ka sa akin, kasi yung gusto mo na mangyari na piliin natin yung bakit wag natin i-try, wala namang mawawala if ever na kasi mag-work naman, kasi lagi mo sinasabi mahal mo ko, pero mahal kita as yun lang, best friend talaga. Sana maintindihan mo, and like ko sinasabi sa'yo, kung tayo talaga, pinagpipray ko na kung yun talaga yung will ng Lord, siguro ibibigay. Then, wag mo na din akong tiisin. Madami na akong message sa'yo. Hindi kita mapupuntahan kasi malayo. Tsaka busy din ako sa work. And I know na busy ka din. And palagi mong tatandaan na ano man mangyari, palagi lang ako nandito. Palagi kang iintindihin and mag-iingat ka. Mahal na mahal kita. Yan lang po. Hello po. Tapos na? Ay, tapos na pala. Nakikinig na ako ng akala ko nakikinig na ako talaga ng ng parang love story in the making. Sulat kayo sa akin kung sakaling magkatuluyan talaga kayo. Tawag kayo ulit, tapos si Bukno yung patawagin mo sa akin pag mag-on na kayo. Kung mag-jowa na kayo. Alam mo, gusto ko lang sabihin sa'yo na sobrang daming taong naghahanap nung taong pwede nilang makasama sa hirap at ginhawa. Yung tipong pwede silang magtanggal ng damit. Alam mo yon, yung parang bare selves nila, pwede nilang iharap dun sa taong yun without any judgments. And I think you found that dun sa persona ni Buknoy. Napaka seldom nung part na makakatagpo ka ng ganong klaseng tao sa buhay mo. And if you have it, appreciate it. Appreciate that person. Kasi sobrang daming taong naghahanap ng ganun sa buhay nila. Yung iba nga hindi na nakakahanap ng ganun eh. So ikaw na nandyan na, best friend mo pa, pwedeng jowain kung wala na kayong mga jowa pareho. Diba? Lumay mo na. At ito kung hindi mo susubukan, tanggapin mo na sa sarili mo na merong mawawala. Kung hindi mo susubukan, tanggapin mo sa sarili mo na merong mawawala. Yun lang yun. Dapat tanggap mo sa sarili mo na merong mawawala. Missed opportunity, missed chance, pwedeng missed love story.
So, Jessa, I hope na gumaan yung nararamdaman mo, magkaroon ka ng lakas ng loob, kahit papano ma-handle mo yung fears na meron ka at naway makipag-usap na sa'yo si Buknoy. Okay, nang hindi ka na mabaliw-baliw sa ganyang, diba? Dahil hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. Okay? Okay po. Alright, salamat Jessa. Ingat palagi. Ingat din po. Bye-bye po. God bless. At dyan po natatapos ang ating programa ngayong umagang ito. Kasi hindi ko na po pwedeng masabi na gabi dahil nag-overtime na naman tayo. Para sa lahat ng mga in love, ang sarap pong ma-in love, diba? Lalo na sa tamang tao na walang sabit. Lalo na kung yung taong yun, sinusuklian din yung pagmamahal na ibinibigay mo. Ang sarap. Ang sarap magpadama ng pagmamahal. Ang sarap tumanggap ng pagmamahal. Kaya wag niyong sayangin yung mga ganong klaseng pagkakataon. Wag niyong sayangin yung mga ganong klaseng tao. Dahil bibihira lang po yan dumating sa tao. Ang daming tao kung saan na napupunta. Siargao, ibang bansa. Para lang mahanap yung ganyan nila. Pero ikaw nandyan na sa tapat mo. At di mo pa sunggaban. Kaya kabisyo, kung hindi mo susubukan, then tanggapin mo na merong mawawala. At sa mga kabisyo natin out there na gusto nang mawala, wag muna. Marami pa kayong utang na dapat bayaran. Charot! With the rot. Anyway, kabisyo, bukas ulit magsama-sama. Ay, mamaya na pala. Mamaya ulit magsama-sama tayo. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. Isasara natin ang gabi. At sisimulan natin ang panibagong araw na magkakasama. Kapiling ang inyong Basa Princess DJ Raketera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Good night, everybody! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!